Now let's get an update on Tropical Storm Ada. We have with us Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Charmaine, good morning. Yes, good morning po sir and to all our listeners po. And narito ang ulat sa lagay ng panahon. As of 8 a.m., the latest location of Tropical Depression Ada is around 435 kilometers east ng Kasiguran, Aurora at may taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso pa na maabot hanggang 70 kilometers per hour. Sa ngayon, patuloy pa rin itong kumikilos sa hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay patuloy na nga yung paghina nito, posibleng ang bahagyang bumaba yung pag-track o pagkilos ito sa mga susunod na araw hanggang sa masabayan ng pagbugso ng northeast monsoon by Wednesday na kung saan patuloy nga itong hihina at magiging isang low pressure area na nga lamang. Wala na rin tayo nakataas na wind signal at gale warning sa alinmang bahagi ng ating bansa, ngunit yung northern eastern seaboards nga ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas, asahan natin yung mga katamtaman hanggang matataas sa mga pag-alon. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga paglalayag po sa mga areas na yan dahil may kataasan pa rin ng pag-alon yung ina-expect natin ngayong araw. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Okay, so para lang mas malinaw para sa amin, Charmaine, kailan lalabas ng Philippine Area Responsibility? So nakikita po natin dahil nga sa patuloy na paghina po niya, bago pa man or hindi na ito nakikita na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at dito na nga sa loob ng PAR matutunaw ito by Wednesday onwards. Okay. And then, other than that, meron pa ba tayong ibang minomonitor na weather systems that would affect our country? May pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential na posibilidad ng isa na namang low pressure area or mababang chance pa na maging isang ganap na bagyo. So as early as Thursday, pwede nating makita yan na mamuo or pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa southeastern periphery. So sa ngayon, babantayan nga natin dahil wala pa naman to dito sa ating mga monitoring satellites. Okay. So sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung ano yung magiging track nito if ever? May posibleng track na rin po tayo more on gagaya siya sa dinaanan nitong si Bagyong Ada. So dito ulit sa may eastern parts ng Mindanao and Visayas and possible na lumapit din dito sa may southern Luzon. Pero may possibility na matunaw din siya or malusaw because of amihan? Yes po, hindi din natin niro-rule out yan or baka hindi rin matuloy as low pressure area. So ito po yung titingnan natin. Oo, titignan talaga yan. Kasi kung same track, yung sa may Albay, binabantayan natin yun dahil dun sa nangyayaring activity ng Mayon Volcano. And then, other than that, do we have gale warning and other mga dapat tandaan para dito sa weather? So sa ngayon po, wala natin tayo nakataas na gale warning pero magiging katamtaman at hanggang matataas pa rin ang mga pag-alon dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas. Kaya kung maglalayag man po tayo dyan, ay mag-ingat pa rin po sa matataas na mga pag-alon. Alright, maraming salamat po sa iyong oras, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.